Secretary Boying, get well soon. Alam niyo po, wag po kayong magagalit kay Coach Oli. Ito naman ay sasabihin ko lang yung aking opinyon. Maniwala kayo sa akin o hindi, sundan niyo man o hindi, wala pong problema. Gusto ko lang masabi 'to. I really want, Secretary Boying kung siya ay may sakit ay gumaling. Kasi, naging kaugalian ko na hindi ayokong nagwi-wish na may masamang mangyayari sa mga ibang tao. Kahit kakampi man natin or kalaban, ayoko po na meron silang pagdadaanang hindi maganda, especially sa kalusugan. I try to always, put myself in their shoes para nauunawaan ko sila. Kaya para sa akin, ulitin ko, wag po kayong magagalit. Ako, ayoko na lang sana makarinig ng, insulto about Boying. Lalo na sa kanyang kalusugan. Kasi isipin niyo kung tatay ko ito, 'di ba? Hindi maganda. Or halimbawa babae kayo, asawa niyo 'to, lolo mo 'to, kapatid mo 'yan, 'di ba? Ah, Hindi maganda, 'no? Paano Coach Oli kung may masama namang ginawa sa bansang Pilipinas? May ginawang masama sa pamilya mo, halimbawa lang, hindi ko sakop 'yun. Ang paghuhusga ay sakop ng Diyos. Kaya ilalapag ko na lang sa paanan ng Diyos ang paghuhusga. Para sa akin, hindi ko huhusgahan. I always say this, you hate the sin, but not the sinner. Di ba? Ulitin ko, hindi ko pinipilit maniwala kayo sa akin kasi posibleng magkakaiba tayo ng prinsipyo at paniwala. Sa akin, sasabihin ko yung mga hindi magagandang ginagawa ni Secretary Boying. Alam nyo naman, hindi tayo sumipsip dyan. Binanatan natin ang binanatan yan. Doon sa matagal ng followers ni Coach Oli at ng Banateros, talagang binanatan natin ang binanatan yan. Dahil sa paniwala natin, mali yung ginagawa niya. So hindi ako sumisipsip ngayon. Patuloy na babanatan natin yan si Boying. Pero hindi ko po pagtatawanan ang kanyang kalusugan dahil ayoko pong siya ay sumakabilang buhay or ayaw kong lumala kung totoong may sakit siya o wala. Ayokong lumala. Ayokong lumala ang kanyang kalagayan. Kasi uulitin ko, that is not my department. Ang department ko lang ay isiwalat ang mga maling ginagawa na may kinalaman sa bansang Pilipinas. Yung personal life, that is not my department. Kung makasalanan siya or hindi, that is not my department. That is God's department. Kung dapat namang kunin siya ni Lord, that is not my department. That is God's department. Anong department ko? To pray for him. Na magkaroon siya ng personal na relasyon sa Diyos. That's it. And I hope and I will pray na siya ay gumaling. Ulitin ko, ito po ay hindi pagsipsip. Pero ako ganyan lang naman eh. Babanatan ko pag mali. No? But at the end of the day, I want to spread love. Kaya nga kilala naman ako kahit ng mga ibang vloggers eh. Sa mga nakakasalumuha ko. Binabanatan natin pero at the end of the day, kaibigan ko sila. Ayoko sila'y mapapasama. Ayokong sila'y magkakasakit. So, Secretary Boying, get well soon and may God's mercy and may God call you to have a relationship with Him, a personal relationship with Him, not a religion, a personal relationship with Him. And ang sa akin lang, no, kung ako ay ang anak ni Boying or halimbawa ako ay kapamilya ni Secretary Boying, sa akin lang, magpahinga na siya. Kasi kita naman na parang may sakit siya talaga eh. No? Na nangayayat siya, nangitim siya, pahinga ka na. Kasi there is more to life than politics.
Enjoy life. Spend time with your family. Ah, kasi alam mo, kung halimbawa at tayo'y may sakit, 'no, at meron naman tayong kakayanan, unless talagang kailangan mong magtrabaho dahil maghihirap at magugutom ang pamilya, mauunawaan natin. Pero kung hindi naman magugutom ang pamilya, and I believe mayayaman naman 'tong Rimulya. Matagal na silang politiko at, may kakayanan ito buhayin at, to the very least, malamang to the third generation. So, kahit huminto man siya, ay hindi naman magsa-suffer ang family. Hindi naman magugutom ang family, 'di ba? So, do yourself a favor. Pahinga ka na lang, enjoy life. At the same time, do the Philippines a favor. Kasi matagal po kayong nawala. So siyempre, we assume hindi ka nakakatrabaho. 'Di ba? Alam ko hindi mo rin naman aaminin kung nagtatrabaho ka or hindi. Pero siguro ibigay mo diyan doon sa healthy person yung posisyon para naman ay magampanan kung ano yung binabayad na taxes ng taong bayan at magampanan yung talagang trabaho. 'Di ba? So you're doing yourself a favor, you're also doing the Filipino people a favor. Sa akin lang, magpahinga ka, mag-resign ka, para mapalitan yung posisyon na yan. Huwag niyo pong ikapit tuko yung posisyon na yan. Ngayon, kung ayaw mag-resign, medyo mag-take a leave ka para mabigyan yung pwesto na yan ng iba namang taong magagampanan ng maganda yung kanilang trabaho. But then again, ayoko rin namang dagdagan pa kung ano yung kanyang sinasalubong ngayon o kung meron man siyang karamdaman. Ha? So, ayun ay sa akin ay paalala lang. Get well soon. Sabi dito, gaano kadami pera pag kalabitin ka ni Lord, wala kang choice. Yun nga eh. Kaya nga sinasabi ko, this is not about Boying ha. Ito yung example ko. Meron po tayong judge na hindi tayo makakaligtas. At the end of our life, at the end of the day, may Diyos na hindi mo kayang lagyan. May Diyos na patas. Huhusgahan kung anong nagawa natin. Kaya nga balikan ko yung sinabi ko kanina, lagi kong binabantayan yung sarili kong hindi yayabang. Kasi ang Diyos ay ibababa ang mataas ang pride. I know that it happened to me. And I don't want it to happen again. Kaya very critical ako sa sarili ko. Especially doon sa mga mahal ko sa buhay, family. I accept correction. Hindi ako dati ganun ako. Marunong ka pa sa akin. Hindi, ngayon I accept corrections. Ayoko maging ma-pride. Kasi yan ay cancer, kakainin ka ng pride, kakainin ka ng yabang. Aanihin mo kung ano yung tinanim mo. Sabi dito, Coach Oli, kung talagang mayaman sila, bakit ayaw mag-resign? Para mabigyan ng pahinga ang katawan niya. Sumusweldo siya kahit nasa bahay siya. Gahaman kami sa posisyon, sayang ang pera ng bayan. Ito ay tanong ni Ana. Ito ay hindi patungkol lang kay Boying, ha? Ito ay generic. This is typical sa mga tao. Kasi sabi niya dito, kung mayaman, ba't di pa mag-resign? Kasi merong kasing tao na mayaman, pero mahal nila. Gamitin na nating word, may idolatry. May kanya-kanya po tayong idolatry. At ang idolatry po ay masama sa mata ng Diyos. Meron po tayo kanya-kanyang idolatry. Yung iba, ang idolatry nila ay power. Kaya nga sabi ko, this is not Boying but this is dangerous in general. Kasi pag nakatanggap ka ng power
ayaw mo nang bitawan. Now, it becomes your idol. It becomes idolatry. Lalamunin ka niyan. Check natin ang buhay natin. Basta tayo may idolatry sa buhay natin, lalamunin tayo niyan. Halimbawa, ang idolatry mo, pera. Darating ang panahon, ayaw mo nang bumaba dahil sakim ka na sa pera. Yung pera na yan, sisirain ka. Why? It becomes your idol. Diba? Ganun. So, may mga iba talaga, and this is typical sa Pilipinas. Yung mga nakaupo, marami dyan, may idolatry sa power. Ayaw nilang bitawan na. Lalo na yung matagal na wala sa power tapos nakabalik, hindi na nila bibitawan yan. Why? It becomes their idol. Hindi lang naman sa politiko, kahit sa mga vloggers eh. May mga vloggers, hindi ko sila papangalanan, kayo nang bahalang humusga. Naging idolatry na nila, naging idol na nila yung views. That they will do everything just to get views. Sa lahat po yan. Sa negosyo, sa pamilya, sa eskwela. Halimbawa, eskwela. Naging idol mo, naging crush ka ng bayan. Naging idol mo na yon, yung idolatry na yon. Next time, sisirain ka niyan. If you cannot handle power. If you cannot handle pride. Sinagot ko lang po yung katanungan. Sabi naman ni XNC, ayaw mag-resign si Bonjing due to power to protect his loved ones. Pwede. July Arcilla, bakit ayaw palitan? Kailangan siya ng admin para kung ano iutos makuha agad. Kaya hindi ko maintindihan eh. Etong mga nag-rally na ang ganda-ganda ng performance ni BP Sara as DepEd Secretary. Hindi sila nag-rally na hindi na nila nakikita si Boying na nagtatrabaho. Ang daming palpak na sekretary. Sinong pinag-rally nila na mag-resign as DepEd Secretary? Yung pinakamataas sa survey, yung pinakamagandang natatrabaho bilang sekretary, pinag-resign nyo. Yung mga sekretary walang pakinabang, hindi kayo nanawagan ng resign. Ganyan po kasama itong mga bangag vloggers. Sabi dito, paano kung si Dilimang ipalit ng bangag na pangulo nila, Coach? Hindi mananalo ba si Dilima? Kaya nga ako, gusto ko tumakbo yan si Dilima, si Trillanes, si Bam Aquino, diyan si Lenny Robredo sa Senado. Kasi alam ko hindi mananalo yan. Nang sa ganun, pagkatapos ng eleksyon, may pinagtatawanan tayo. Na ilubog na natin ang husto ang dilawan. Papalitan ni Dilima si Boying. Pambihira naman. Wag na, si Boying na lang. Pambihira naman yan. No? Ayun yung sinasabi ko eh. Dati pinalitan nyo, sinasabi nyong diktator si Marcos Sr. Ang pinalit nyo naman si Cory Aquino. Pambihira, nagkaloko-loko ang bansa natin. Kaya nga sabi ko, hindi ako gagalaw kung hindi gagalaw ang Duterte. Bakit? Papalitan nyo si Marcos. Kung sino-sino ipapalit nyo, ganun din. Lalong sasama ang Pilipinas. Kung hindi lang din Duterte pauupo dyan, wala din. O parang ganyan yung example. Papalitan si Boying, si Dilima upo. Sos, wag na, oy.